Hello guys, and I would like to welcome you back sa pangalawang episode ng Danny Vision in my Timeline Sarah podcast. So, ngayon, i-discuss natin ang nangyari sa akin before ako naging rising starlet nung time ko. So, it was way back 2010. So, ang nangyari dito sa taon na to ay naging first year high school na ako. So, nag-graduate na ako from grade 6 with first honorable mention. And now, as mentioned, i-discuss natin ang nangyari sa akin way back 2010 sa episode na to. As I recall, way back 2010, bumalik ako sa freshman Montessori colleges. Kasi sabi nga ng mama ko, tsaka ng stepdad ko, balik na daw ako dito sa school na to kasi I feel confident enough para maging top student at baka maging valedictorian din ako one day sa school na ito kasi nararamdaman ni mama na competent enough na ako para dito sa school. And yes, na-miss ko rin ng mga nangyari sa akin noon. Pero may mga magagandang experience naman somehow na nangyari sa akin. And most of them hindi. First day of school, of course, naka-civilian lang ako kasi yung iba yung estudyante doon, naka-uniform. And meron namang hindi. Meron namang new students like me or returning student na lang. And then may mga ibang classmates ako na hindi ko na maalala pero sa pangalan, oo, naalala ko pa sila pero tinitignan nila ako head to toe back then. Hindi ko lang nahiya akong i-approach sila. Like, ito ba si ganto? Hi, do you remember me? Hindi ako approachable back then. Parang nawala yung confidence ko kasi nung elementary ako, of course, kilala ko na yung mga klase ko, no need to, hi, kilala mo pa ba ako, si ganto ako, si ganyan. Pero ito, hindi eh. So, nakita ko yung teacher namin, bombayin, tapos, basta, parang sila magkakakilala na, tapos ako, out of place lang. Shit. Anong gagawin ko? Nakatulala lang ako, nakatingin lang ako sa ballpen ko, naamoy-amoy ko lang yung notebook ko. Ha? So ito na nga, flag ceremony nun, so may, para kakanta na national anthem, tapos yung school theme, tapos panatang makabayan, then exercise kineme. Sa ilang oras yata kami nakatayo doon, tapos nung nakapila na kami, talagang tinitignan-tignan ko yung mga mukha ng mga kaklase ko. Hindi ko talaga sila maalala pero may isa akong kaklase noon na kilala ko siya by heart. Pero parang nakalimutan niya na ako. So may introduction, nagpakilala ako, siya pumiga ako. Like, hi, my name is Dan Jester Pickrell, I'm 12 years old. To that effect, diba? And ayun na nga, nare-recall ko na kung sino yung mga kaklaseng naalala ko. I have a classmate named Angelo. Parang squared face siya na kinda chubby lang. Then may kaklase ako nun, Shara. Siya, parang nagpa-flashback sa utak ko nun na siya yung pinagdamutan ako ng gamit. And si Darrell, siya yung nakita ko sa class picture na mataba. I don't know if siya talaga yon o hindi. Then lunch na. Wala akong makatabi. Lahat sila naggrupo-grupo sa classroom na yon. Tapos sinaluhan na lang ako ng advisor ko. One time na nag-Angelus. Basta yung prayer na darating pag 12 o'clock, eksakto lunchtime yon. Inirapan ko yung speaker, gumanon ako.
ba yan? Gumanon lang ako, tapos yung isa kong kaklase, in-approach ako. Sinabihan ako, Masusunog ka sa impyerno ko. ha? Yun na yun. Yun na yung panakot mo sa akin. As an uto-utong bata noon, naniniwala pa ako sa hell and heaven noon. Kung hindi ako makikinig sa utos ni God, masusunog ako sa hell. May mga ganun pa naman kaming subject nun, like values. May heaven and hell, kung ano mang concept yan. Of course, religious mga classmates ko. Of course, Catholic school to eh. Bawal, ang daming bawal. This crazy policy na naalala ko is Monday and Thursday, naka-school uniform kami. Tuesday, naka-business attire kami. Wednesday, naka-green t-shirt and white pants kami na provided ng school. And Friday, PE uniform. Pag wala kang any of them, kunyari, hindi ako naka-business attire ng Tuesday, hindi ka papasukin ng guard. And then when we have these notebooks and we have this called diary. Sa diary na ito, dito namin tinatrack yung mga records namin from sa mga quizzes, kung ano yung mga activities na ginagawa namin throughout the day. Tapos, kung ano man yung remarks ng teacher sa'yo, ilalagay niya doon. Tapos, kailangan may pirma lagi ng parents mo. Kunyari, I got 86 na score. Kailangan pirma agad ng parents yun after the day. Pagka-uwi ng bahay, yes. And the crazy thing is, schedule namin is 7 a.m. to 3 p.m. It's like nagtrabaho na kami ng 8-hour shift, right? Schedule namin nun, parang first half of the day, parang 3 subjects kami nun. Then 12 p.m. lunch, 1 p.m. hanggang 3 p.m. 2 subjects na lang. Parang pinag-aaralan lang namin is more on major subjects. Naalala ko, Filipino, English, Araling Panlipunan, Math, and I forgot the last one na I think Science. Yes, Science. Filipino, English, Math, Araling Panlipunan, and Science. 5 yun lang ang pinag-aaralan namin throughout the day. Kasi doon lang kami nag-focus. Yung mga minor subjects like GMRC, for values, TLE, parang panabit, salimpusa na lang yun. Tapos, nung nakita ko sa card ko yun, bakit kasali yan? Di namin pinag-aaralan yan. Like, parang observation lang ng teacher. Ganun yun. Tapos, we have this activities na first quarter is more on more on written exams. Then second quarter is more on activities na like mga oral exams, like magdidictate kami ng dictation. Kailangan may piece na ibibigay sa iyo ang teacher. One time I remembered during this exam is nag-research si mama ng dictation. Nag-research siya, tapos kinabisado ko throughout the night para pagpasok ko sa school, ipe-present ko na lang. Tapos, last minute, may piece pala na binigay yung English teacher namin na without informing me. Samantalang yung iba kong kaklase, nakapagbigay na, or hindi man lang ako binigyan ng mga kaklase ko ng dictation speech or yung piece na bigay sa'yo ng teacher mo. Like, what? Ano nangyari? Kabisado ko ng dictation speech ko, pero bakit yun lang binigay sa akin tong dictation piece na pinaparecite sa amin ng teacher na to? Like, my classmates betrayed me all along para lang makaangat sila sa akin. Ang ina. So, sobrang frustrated ko. Parang second half lang ng dictation is nakabisado ko lang. Tapos, I choke in front of everybody sa audiovisual room na yon, or sa room ng grade 8. Na-humiliate talaga ako sa dami ng tao. Nandun yung principal, nandun yung English teacher ko. Tapos may isang teacher na parang mag-i-evaluation sa amin. Parang, napagganto na lang ako.
para akong na-stroke na hindi ko maintindihan. Then, we have another physical activity na gagawa kami ng buzzer na mag-iilaw. So, I lied to my mother na ako nagawa ng labor, tapos nag-grade ako ng 95, pero in the end, wala akong nagawa. Parang nagdala lang ako ng props doon, nagdala lang ako ng martilyo, pako, yun lang. Tapos yung mga classmate ko na yung gumawa ng trabaho. Of course, binagsak pa rin nila ako. Well, kasi parang tinitignan nila is they will grade us separately but the work regardless. On the third quarter, as I recall, we have a field trip sa Baguio. 1.8 ang babayaran. Tapos aalis kami ng around 3 a.m. or 4 a.m. ng araw na yon. If some of us won't able to make it, they will take a special exam or special project. So nag-deja vu sa akin lahat ng nangyari sa akin ng grade 3 na hindi lang ako sumama sa field trip pero binigyan ako ng special project. Pero ang nangyari sa akin nun is nag-special exam kami. Pero naipas ako all the way, na perfect ko pa. And I almost forgot na naging active ako sa mga outside campus activities like journalism, quiz bees. Ayan. Hindi ako pinalad sa mga activities na yan kasi I was still learning. Sa campus journalism, I remember, dito lang sa Dasma dinanap, kalaban namin ng ibang private and public schools. Some of my schoolmates nanalo din naman, pero ako, more nag-focus ako sa editorial, tapos renash ako sa proofreading. Pero tinuruan ako ng isa kong English teacher na paano mag-proofread. Somehow, natutunan ko siya. At the end of the day, wala rin nangyari sa akin. Natalo pa rin. Then, we have quiz B. Before mangyari yung field trip, participate ako sa quiz B na to. More on makabayan or araling panlipunan, right? Whole day kami nag-aral kung ano yung mga history ni ganito, ni ganyan, na nangyari sa war na to, kung sino man yung hepe, sino man yung commander, to that ganyan, right? Pero hindi ko siya naipasa. Tapos, almost nasa passing rate na ako ng 80%. Ang nakuha ko lang daw nun is 79 according to Sir Rai. Kasi siya nga yung makabayan teacher namin. Isang punto na lang pala, malapit ka na pala maipasa kasi sa 5 subjects na pag-aaralan ko sa taon yun, makabayan lang talaga na-enjoy ko so far. Hindi ko na-enjoy Filipino, English, Math, Science. To be honest nga, pinaka-lowest ko is Math kasi may algebra, what the hell? Anong gagawin ko sa A variable na to, sa B variable na to? Anong gagawin ko dyan? Diba? Tapos, ito na yung pinaka-major plot. Before that, naalala ko na ngayon, on this cam, naalala ko na, hindi pala ako nakapag-take ng special project or exam kasi binigyan kami ni Madam Obis ng exemption kasi nag-participate kami dito sa Makabayan Quiz Bee na ginanap sa NCST Dasma. Yun, naalala ko. Tapos may special participation kasi kami. I-exempt nyo na yan. Exempt nyo na si Mr. Picaral sa exam. To that effect. And then, we have the major plot as mentioned. The last quarter of the year. I've been through hell sa taong to. Sa school year na to. Ang hindi ko lang nagustuhan is yung mga kaklase ko, yung teacher ko, especially substitute teacher ko for science kasi inconsistent yung mga teachers namin nun. Like, first quarter, we have a teacher nung... First quarter, may teacher kami, tapos biglang umalis. Then, second quarter, parang hanggang third quarter, naging teacher namin siya. Then, last quarter, may panibagong teacher. So, it's like tatlong teacher ang teacher namin sa science.
Also, I didn't make it to the top. Like, achiever, what they call. Sir Rai lied to me. He said na top 3 ako. Pero nung nailagay na sa ranking is wala ako sa list. Tapos nung nakita ko yung report card ko, may 75 ako sa isang subject. 75 or 78 or 79. He lied to me. Mababa pala yung score ko. Pero bakit yung mga exams ko nun? Pasado ko, first quarter pa lang yun na. Sorry guys if I keep rolling around kasi I'm still recalling all the memories that I have. We're in front cam right now. Hindi pala yun yung result. Parang na Steve Harvey moment ako. Akala ko ma-achieve ko na yung pagiging top student ko dito sa freshman after all these years. Kasi nung grade 1 ako, naging top 1 ako. And I have 5 medals no time na yun. Ang dami lang arte ni freshman sa totoo lang. Ito na nga! Ito na nga! Ito na yung major plan. Kung bakit ako naging rising artist back then, because we have this teacher na anak ni Madam Obis. Kasi nakikita ko siya sa campus before. And isa siya sa mga teacher na nakita ko na nung ginupitan ako, remember? Ginupit ako na ng mga teacher ko na si Sir Boyet. Tapos sinabihan kami nung mga nagupitan na ang dudugyot ninyo. Tapos parang sa akin siya nakatingin directly. Tapos bigla na ako yumuko. Sa sobrang kahihiyan na hindi ko alam anong gagawin ko. Naging teacher namin siya sa science. Parang by the end of February na. So, ang terror niya, putang ina. Kakainis. Tapos parang sa simpleng recitation lang, pag hindi mo nasagot ng tama or hindi ka specific sa sagot mo, parang pahihiyain ka pa sa klase tapos patatayuin ka lang sa likod pagkatapos ng klase. Tapos kikita ko pa yung mga kaklase ko, pinagtatawanan nila ako. Which is hindi ko gusto yon. Parang ngayon lang nangyari sa akin to na pinahihiya ako ng teacher sa classroom. And I thought teacher was there to teach you and correct you all the way, right? Pero I was wrong about him. Iba siyang teacher. Tapos one time nagpa-long quiz siya tapos most of us bagsak. Sinubihan kami na I am not your typical teacher. ilang beses niya akong pinahiya, tapos nagbigay siya ng project na parang biology or ecology. Gagawa kami ng food cycle or food web. Kung sino man yung magandang pagkakagawa ng project, bonus points yun sa exam. So nangyari is, nag-group kami doon sa isa kong classmate na si Joyce, Roshan Joyce, as I recall. After ng klase, umuwi ako saglit, nagpaalam ako kay mama kasi nasa work siya. Inabot kami ng gabi. Tapos, naging na lang, ang pangit din ng outcome ng project even though we tried our best. Nung pagka-submit na ng project, pinahiya niya pa rin kami. Pinahiya kami ng anak ni Madam Obis. Tapos parang sa akin talaga niya pinupunto yung galit niya. Like, ano ba ang ginawa ko sa'yo? Ano ba ang gusto mong gawin para ma-prove ko sa'yo na mali ka? Ginagawa naman namin yung best ko. Yung ginagawa naman ng team namin yung best namin. Tapos yung iba praise na praise ka, tapos pagdating sa grupo namin parang ipapahiya mo na lang kami, ganon na lang. Tapos parang pagkalingon ko sa mga iba kong group classmates, parang pinagtatawanan kami. It's like, this is trash! gumaganon pa si Sir Obis. Like, ha? I feel very attacked! Ginagawa naman ng best na may estudyante yung best namin.
Pero pagdating sa'yo, basura, hindi mo rin alam kung paano yung pinagdaanan namin. Before that, pinagalitan pa nga ako ng mama ko kasi gabing-gabi na ako umuwi nun. Tapos may pasok pa kinabukasan. Diba? Tapos, nung final exam, ayun na naman yung line niyang, I'm not a typical teacher. Tapos, sinabihan niya ako nung parang nag-face-to-face consultation kami na tingin ko, Mr. Petrel, I think you will not make it. Kahit maging artista ka, maging FA ka, or whatever career you're facing in the future, you will not ever able to make it. Dahil pagsak ka, you're a failure, you're a humiliation in this class, dugyot ka. Lahat na sinabi sa akin. Parang konti na lang magwawala na ako sa classroom. And he failed me sa exam, intentionally. Parang, I got the 70 points, or 80 points sa final exam na yon. Then plus 20 kasi doon sa effort namin sa project. So 100 na yon. So since ako na pag-iinitan niya, he deducted at least 50 points sa exam ko. Di ko alam kung ano ba ang core niya sa akin, bakit niya pinag-iinitan talaga ng ganun-ganun na lang. So sobrang kahihiyan ko, napaiyak na lang ako. And even my classmates started to bullying me. Hindi na nila ako pinapansin. I tried to be suicidal during that time. So doon na yung first trigger ng pagiging suicidal and pagiging anxious ko sa school na yon. Para sinasabi ko na sa sarili ko na ayoko nang pumasok. Hayaan ko na lang na I will end this year and I'm going to prove myself na I am worthy of them. Hanggang ngayon, kinikimkim ko pa rin lahat ng sama ng loob sa mga classmates ko and even to this teacher directly. And I tried to report it to Sir Rai and he won't even protect me as well kasi anak nga ng principal. Yun lang ang ayoko sa mga teacher na yun. Kahit nga pambubuli ng mga classmates ko, hindi niya nga ako pinagtatanggal na hindi nila ako pinapansin throughout the class, hindi nila ako sinaserve, parang sinasaluhan during lunch. May isa pa akong classmate na, dalawang classmates, si Carlo, tsaka si Lawas, na kinukuha nila yung mga lunch namin. Tapos ako, tinitignan ko lang sila. Tapos parang may pagganon-ganon pa sila. Pag hindi mo kinuha, pag di mo ako binigyan ng pagkain, papatayin kita. Or sasapakin kita. Na may pagturo pa ng fork throughout me. So, I won't even bother to fight. Kasi, wala sa mga classmates ko na magtatanggol sa akin. Parang lahat sila, pabor sila sa kanila. I don't want to cry, pero naalala ko lang din yung mga triggers sa akin. One time, nagbaon din ako ng menudo nun na linuto ni mama and I didn't even know na panis na pala. I have no choice but to eat it just to survive the day. At the end of the day, ito rin yung humiliating moments ko na hindi ko makakalimutan. Which is, natae ako sa pagkatapos ng class. Akala ko utot lang, tapos parang may poops na umano sa brief ko. Hindi uso sa akin ang wipes or tissue noon. Tapos tinry kong pumunta sa CR para maglinis sa sarili ko, pero wala rin palang tubig doon. I didn't even know what to do. So, nung uwian, yung service driver ko, which is malapit lang naman siya sa school, nakatira, binigyan niya ako ng panghugas. Pinauwi niya ako sa bahay nila, tapos pinaghugas niya ako. May CR naman dun sa bahay nila. Tapos pinahiram niya ako ng shorts. And throughout the way home, on the way home, hindi na lang ako nagsalita. Tapos the next day, naging
talk of the town yung pagtatay ko sa classroom. Naging usap-usapan. Tapos pinariringgan nila ako na si Toma, grabe, nakakahiya naman. Parang hindi pinalaki ng nanay. So, what's the point of bringing my mother here? It's my fault din na nakakain din ako ng panis. Hindi ko rin alam kasi paano umamoy ng panis na pagkain din. Kasalanan ko ba? Tapos, so the school year ends. Nagbayad pa kami ng recognition fee, like 2,000 or 3,000 yata yun, as I recall. Kailangan nandun din yung parents para magsabit ng medal sa'yo. So, nagbayad naman si mama, then umattend siya. And I have nakakuha ko ng 6 na medal. Sorry, 6 na ribbon, mga bests. Then I have 2 medals. Una is from Mayor Barzaga. I don't know what that is. It's a special reward, special award. Then the other one is parang best din yata yun, or best in participation, to that effect. Sinabi ko na rin kay mama na hindi na ako mag-fresh mind. I know na ang mahal-mahal ng tuition fee doon. It's like 10,000 pesos that time. Tapos ang dami-dami nilang arte. And inamin ko rin sa kanya na I manipulated her signature sa mga sa diary ko, sa notebooks din, quizzes, and report card, just to help myself out. Ayun nga, sinabi ko nung kay mama, hindi na ako papasok dito sa Freshmind. Ilipat mo na lang ako sa public or any private school na mas malapit dito. Or kung ibalik niya ako sa dati kong school, nung grade 6 ako, ibalik niya ako doon. Kasi mas komportable ako sa mga classmates ko. Kasi araw na yon, it still haunts me. Sa mga pambubuli nila, agawan ng pagkain, bigyan ako ng death threat. Itulak man nila ako out of nowhere. Pati yung teacher ko, binuli ako, pinapahiya ako. Kahit yung advisor ko nga, hindi nga ako pinagtanggol, diba? So, etong episode na to, it's my very first vital sign na nagkaroon ako ng anxiety triggers dahil sa mga peers ko. And hindi rin ako naging belong sa kanila. Sinasabi nilang we are equal here. We are equal. Pero wala. Asan ang equality? I mean, asan ang core ninyong we belong? Nasaan? Diba? Kaya hindi na ako pumasok dito. Tapos nagkaroon na ako ng encouragement during a summer camp na gumawa ko ng sarili kong hobby. So nag-guitar ako. I have my rock guitar back then and acoustic guitar from my stepdad. Nag-try ako to play some chords, nag-guitar ako. Then I played it sa summer camp. I completely played the song of Taylor Swift called Mean. Someday I'll be living in a big old city and all you're ever gonna be is me. I even listen to that song and relate somehow. And lalo na yung word na someday I'll be big enough so you can hit me and all you're ever gonna be is me. Ayun, may naalala pa ako. I have this classmate called Jana na pinagbibintangan ako na gumagawa daw ako ng poster account na may name na Chichimuro. Ina-accuse niya ako na ako raw yung gumawa nung account na yon. Kasi she claims na marami akong Facebook account. Kasi nga usong Farmville. Friend ko lang naman sa Facebook noon si Mama, tapos yung some of my schoolmates sa Freshmind na nagpa-Farmville din.
So inaccuse ako ni Jana na gumagawa ako ng hate thread sa section namin, which I don't. Sa wall lang ako nagra-rant. Like, mga quotes, some of them, naglalagay lang ako ng lyrics. Tapos one time na pinagbibintangan nila ako sa isang thread na sabi ng advisor ko na si Sir Rai, kung sino man tong si Chichimuro, ganyan. Tapos lagi nakikita ko sa comment section na si Dan yan sir. Tapos napamura na lang ako, nag-snap ako. Putang ina nyo, wag nyo akong pagbintangan dito ha. Wag nyo akong pagbintangan talaga. Parang, yun yung comment ko. Tapos sabi ni Jana, kung si Dan kung makapagmura, kala mo ang linis-linis. Wow, coming from you Jana, kasi ang linis-linis mo rin. Nagmumura ka rin sa klase, gaga. Kala mo kung sinong malinis tong Janang to. Isa rin sa mga classmates ko na nang bubuli sa akin. Parang tinitignan niya lang akong head to toe, tapos pinahihiya niya rin ako. Nung sinabi ko, diba, na nung pinapahiya ako ni Sir Obis na hindi siya typical teacher, hindi siya failure ako, naririnig niya yun, na-overheard niya yun. Palibhasa kasi, bagsak. Pinapahiya niya akong ganun. Walang tatay, parang ganun yung attack niya. Parang personal attack. Like, hindi mo ako kilala dyan na, just so you know ha, hindi mo ako kilala, alam kong tiga rito ka lang din, hindi pa rin ako nakakalimot sa mga pinagagawa niyo sa akin, mga grupo ninyo. Kayo din ang dahilan kung bakit hindi ko nagustuhan na experience ko sa freshman. So yun guys, sa episode na nga ito na nai-reveal ko lahat ng mga moments ko sa freshman na so far diba hindi nyo nagustuhan yung so far yung mga experience ko is more on dislikes, mga hindi ko nagustuhan, which is lahat talaga totoo in real life ko nangyari sa akin to. Overall hindi ko nagustuhan ang experience ko sa freshman talaga. And I ain't even sorry kung mabasa nila to or makita nila to sa vlog na to, yung mga experience ko. Kasi nangyari talaga sa akin to eh. Kung sabihin nila nagmamalinis ako, well, kayo ang nagmamalinis kasi tingin nyo you're supreme. Well, you're not actually. I was silently judging you then. So yun guys, this wraps up the second episode, which is the pre-debut era. Don't forget guys to like, subscribe, and comment on my channel if you like this episode, and I will reveal all my experiences in my life. And thank you so much. That's it.